Sige, isa akong OFW na nagtatrabaho ako sa bansang Italia. Ako nasa mga more than 15 years na siguro nagtatrabaho sa Italia. Sa Sicily, Italy. Hindi ko na matandaan kung ilang taon na ako nung umalis dito sa Pilipinas. Mga 38 years old yata ako noon. Ang trabaho ko dun sa Italia ay crew ako ng isang private yacht. Tapos nagtatrabaho din ako sa golf club ng employer ko. Pag nasa tabi kami sa golf club ang trabaho ko, ang nagtulak sa akin para magpunta doon sa Italia ay nagbaka sakali na doon makikita ng magandang kinabukasan. Kumbaga mababa ang pasahod dito, mababa ang sahod. Bakit Italy yung lugar niyong pinuntahan? Yun ang madaling option noon dahil nauna na yung asawa ko doon, kaya doon yung mas madali para sa akin. Ang unang araw doon medyo mahirap. Maninibago ko sa klima, sa pagkain. Tsaka unang-una sa pananalita, sa kanilang mga salita. Hindi ka marunong magsalita ng lingua Italiano. Mag-aaral ka muna unti-unti. Dahil mahirap magtrabaho kapag hindi mo alam yung sinasabi ng employer mo o ng pinagtatrabahuan mo, dahil bihira sa kanila yung marunong mag-English. Okay naman yung pagkain. Okay naman. Unti-unti, natutunan ko yung kanilang kaugalian, yung kanilang mga gusto o hindi. Tsaka tayo namang Pilipino, magaling tayong makibagay o makisama, kaya madali para sa akin na matutunan, masanay sa kanilang mga kultura. Mental health ko nung una, medyo homesick nung unang taon. Pero nawala yun habang nagtatagal dahil iniisip mo na para sa kinabukasan, kaya andun ka, kaya laban lang. Maaari niyo po pang ibahagi ang mga tagumpay o magandang karanasan bilang OFW. Ang maipapayo ko sa mga kababayan natin na nangangarap na maging isang OFW habang maaga mag-ipon kung may trabaho. Pag masyadong, ibig kong sabihin kapag may pera, yung mga luho, pag ipasintabi muna yon, dahil hindi habang buhay tayo kaya natin magtrabaho bilang isang OFW. Kapag ka nakaipon ng sapat, kapag ka nagdesisyon ka na umuwi na ng Pilipinas, na ayaw mo nang umalis ng bansa, meron kang naipon para sa pamilya. Okay na, yun na lang.